Isang napakalaking sorpresa ang hatid ni President Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga motorista at mamamayan ng Central Luzon. Personal na pinangunahan ni PBBM ang pagbubukas ng bagong Central Luzon Link Expressway, CLLEX. Contract package 4 sa Aliaga at Cabanatuan, Nueva Ecija. Dahil sa proyektong ito, ang dating 1 oras at 30 minutong biyahe ay magiging 20 minuto na lamang. Kaya malaking ginhawa ito sa mga motorista, negosyante, truck drivers at mga pamilyang bumibiyahe araw-araw. Mas matindi pa rito, inanunsyo ng Pangulo na ang bagong CLLEX section ay mananatiling toll-free hanggang December 2026. Kaya malaking tipid ito sa toll fee at gasolina lalo na sa gitna ng pagtaas ng presyo ng langis. Bukod sa pagpapabilis ng biyahe, makakatulong din ito sa mas mabilis na pagdadala ng bigas mula Nueva Ecija na kilala bilang rice granary ng bansa para makatulong sa pagpapatatag ng presyo ng bigas at iba pang pangunahing bilihin. Good morning, magandang umaga sa inyong lahat. Nandito naman tayo sa, malapit na tayo sa Cabanatuan. Nandito naman tayo sa Nueva Ecija ngayon para buksan itong 4 na kilometro na section na nagbubuo ng east-west na daan mula Tarlac hanggang dito sa Cabanatuan. At ito ay kasama ulit doon sa ating instruction na buksan lahat na maaring buksan na ng mga connector road para maging mas mabilis ang daloy ng traffic. At malaking bagay ito dahil ang dating ang biyahe na tumatagal dati ng 1 oras kalahati, 1 hour 15, 1 hour 30 minutes, ay magiging 20 minutes na lang, 20 minuto na lang. At malaking bagay ito dahil unang-una, alam naman natin ngayon, ang inaalala natin, ang konsumo ng krudo, ng gasolina, ay sa pagbawas na pagtagal sa bawas ng tagal ng biyahe ay mababawasan din ang konsumo sa fuel. At malaking bagay ngayon yan at lagi nating inaalala yan. At meron pa rin isa pang malaking advantage itong ginawa nating pagbukas nito at pagbilis ng pagdaan ng traffic. Alam nyo naman, ang Nueva Ecija ay yan ang rice granary ng Pilipinas ngayon. At ito ay makakatulong bawasan ang transport cost. At sa ganun, sa pagbawas ng transport cost, ay mananatili ang presyo ng bigas. Dahil dito nakita naman bagong tanim ang ating mga palay. Kaya malaking bagay yung kahit na 4 na kilometro ang ating pinag-uusapan, ang magiging epekto nito ay napakalaki, hindi lamang sa pagbawas sa oras ng biyahe, hindi lamang sa pagbawas sa konsumo, kundi pati sa pagpapanatili ng presyo ng bigas na alam naman natin pag tinamaan ang langis ay maraming sumusunod, pati pagkain. Kaya yan ang inaabangan natin at inaalala natin at binabantayan natin ng mabuti. Ang dadaan dito ay mga siguro 11,500 na tao na vehicle. 11,400 vehicles ang dadaan dito bawat araw. Kaya't malaking bagay itong binubuksan natin. Kaya patuloy natin ginagawa ito para maging mas madali ang pagbiyahe ng tao at maging mabuksan na natin dahil kung pupunahin ninyo ang mga highway natin, ang takbo north-south. Ito ang pag nabuo ito, pag nakaabot na tayo hanggang sa east coast ng Luzon, ay ito na yung pinakauna na east-west na daan, na highway. At again, mabubuksan lahat ng mga iba't ibang area, mapapagaang ang pagbiyahe, mababawasan ang konsumo ng gasolina, ng krudo, at pananatiliin natin ang presyo ng ating pagkain. Maraming salamat. Patuloy po natin. Itinutuloy ito. Libre po yung... Oo nga pala, nakalimutan ko. Merong karagdagang magandang balita. Dahil itong kalsadang ito ay siguro hanggang Disyembre ay toll-free ito. Kaya libre muna. Kaya pwede nang dumaan ng mga iba't ibang truck. Para pwede na silang marelebo natin pati ang traffic sa MacArthur.
para yun, ulit, bibilis. Basta't bumilis ang biyahe, nababawasan ang bayad sa konsumo at yung produkto na dinadala ng ating mga truck ay hindi tataas ang presyo. Kaya yan ang malaking epekto dito. At hindi lamang dito sa daan na ito, kung hindi sa mga iba't ibang daan na nakapaligid dito sa ating binuksan ngayong araw. Mr. Okay? President, so Yeah. may we know your plans lang po for the Holy Week? For the Holy Week, I will spend a few days in Ilocos Norte. And I will be back in Manila by the weekend. All right? Thank you so Okay, much. maraming Thank you so salamat. much. So this is the last section po of phase 1. This is Cabanatuan na. Within the city limits. City limits na po. Pero pag exit nyo po, sentro-sentro siya for stop and go. Nagwa one way kasi may rinilin lang. So lahat yun, pinakclear na. Sec Vince, ano po yung detalye po nitong pagbubuksan? So ito yung Central Luzon Expressway, no? Yung phase 1 nito funded by the Japanese, 10 billion peso budget from TPLEX Tarlac exit to where we are now, which is the exit to Cabanatuan. Medyo tumagal ito dahil sa pandemic, no, na-delay ito dahil sa pandemic. Initially, binuksan to nung pandemic, pero hanggang dito lang ata, hanggang Saragossa lang. No? So, ang importansya nito is magko-connect to from yung ating TPLEX papunta ng east, no, papunta ng San Jose City, no, dito sa Nueva Ecija. Ang vision nito is magkaroon tayo ng west to east connection. Ibig sabihin, from Zambales, from Subic, all the way to the eastern part of Luzon. No? First west to east connection ito. No, wala pa tayong ganon. No? So, ang ginawa natin ngayon, pinamadali natin, is sabi ni Pangulo, kailangan bago mag-Holy Week, mabuksan na natin yung exit, papasok na ng sentro ng Cabanatuan. Dati kasi, umaabot lang tayo dito sa San Juan, which is roughly mga 2.5 kilometers away. No, ang ibig sabihin nun is dadaan pa ng maliliit na kalye pagka-exit ng San Juan yung mga kababayan natin bago makarating ng sentro ng Cabanatuan. So originally from kung manggagaling ka ng Tarlac, exit sa TPLEX, aabutin ka siguro ng 1 oras kalahati. No, 1 oras kalahati papunta ng Cabanatuan dahil sa kitid ng kalye at MacArthur ang daan, no? MacArthur ang daan papunta ng Cabanatuan dahil nga makitid ng kalye at saka ang daming tricycle doon. Ang daming tricycle, ang daming mga kuliglig. No, so mabagal talaga. Ngayon from Tarlac to sentro ng Cabanatuan, halos 20 minutos na lang. No, mula 1 oras kalahati. So yun ang napakalaking ginawa. So yun ang sinabi nga ng Pangulo natin. Ulit-ulit namin sinasabi ni Sec Banoy. Bukas tayo ng bukas ng kalye, makakatipid tayo ng oras, from oras hanggang minuto na lang. Tapos more importantly, makakatipid tayo ng konsumo ng gasolina, ng diesel, and makakatipid tayo ng gastos. So, yun nga, tuloy-tuloy nga kami ng pagbubukas. No? So, as much as possible, magbubukas tayo ng napakarami pa. Meron tayong susunod na bubuksan ulit. Sa south naman, And then even the new Clark meron na tayo. yung Calax naman. Yung Calax naman, pero in a few weeks yun, after Holy Week. So yun nga, tuloy-tuloy lang kami. Based sa directive ni Pangulo. So this is one way of infrastructure helping out the crisis. Absolutely. No, go ahead. Mga ilang vehicles po yung dumadaan? Parang 11,500 no, a day. No, pero ang laking ginawa talaga nito para sa mga kababayan natin papunta ng Cabanatuan. No, ang laking ginawa. So in context dun sa fuel prices natin, the infrastructure will actually help. Absolutely. Kasi it's all about travel time and consumption. Less travel time, less consumption.
So, less traffic, less consumption. So, yung sabi nga ni Pangulo kahapon nung nasa C5 Cavitex Link kami, yung tipid lang sa konsumo, yung hindi ka nakatenga sa traffic, ang laking bagay nung lalo na ngayong Holy Week. Kaya nga kahapon, nasa Maharlika din ako sa May Quezon. Lahat ng pwedeng maayos na daan, inaayos natin. Kasi bawat daan na maayos natin, bawat daan na mabuksan natin, less konsumo sa gasolina yun. And less gastos para sa mga kababayan natin. So, ang laking bagay talaga. So, kami ni Sec Banoy, nagkukumahog na talaga kami ngayon. Lahat ng pwede naming buksan na kagad, binubuksan na lang namin. Sir, kahapon sabi yung part of that Cavitex is toll-free for the entire April. Hindi ko kami toll po ba ito? Wala, libre din to. Libre din to for the foreseeable future. No, tayo muna magbe-maintain ito, although may mga kinakausap na rin tayong private sector partners na pwedeng mag-maintain nito at mag-operate nito. Alam nyo naman, hirap ang gobyernong mag-maintain and operate. No? So, kailangan talaga gawing PPP na ito. Pero, habang wala pa yon, libre to lahat. Hanggang kailan kaya, sir? Ilang months kaya? Hindi ko pa magagaman. Sasabihin ni Pangulo mamaya. Sir, sino nag-undertake ito? Is this part of the Picalex area or DPWH? No, this is a DPWH project funded by the Japanese, by JICA. Pero ang papaspasan din natin, yung feasibility study na ginagawa ngayon, mula dito hanggang San Jose City. Yun, ang laking tulong nun. And hopefully, from San Jose all the way na to the eastern seaboard. Yun yung phase 2, sir. Yun yung phase 2. Sec, bagay po. Sec, sabi kumukonti daw yung mga bumabiyahe ng Semana Santa kasi ang mahal daw ng gas. Meron po ba kayong projection data or insight po doon? We issued ang LTFRB nag-issue ng mga 1,300 na special permits, no. That number alone signifies na mas madaming mga buses, no. So manageable siya. Ang tinitingnan lang namin ngayon is turn around din ng mga ibang buses. And ang nangyayari ngayon, kaya that's why inihikayat natin ang ating mga kababayan na planuhin mabuti ang kanilang pagbabiyahe kasi madami pa rin yung mga nagcha-chance passenger, no? So kung maaari, wag na nating gawin yung mga chance passenger, yung pupunta tayo sa mga terminal at umaasa tayo na meron tayong mga masasakyan. Meron naman tayong mga online booking. So yun yung mga medyo na sinasabi natin na antala yung kanilang pagbabiyahe. So we manage it in a way, especially sa PITX, kapag once meron na tayong mga, sa tingin natin nag-aantay na mga pasahero, no, ng mga commuters, nagpapadala din naman tayo ng mga buses. As a matter of fact, mas dumami po ang estimate namin ng mga bumabiyahe ngayon. Kasi yung usually na bumabiyahe na gamit ang kanilang pribadong sasakyan, they might as well take the public transportation ngayon. Basta lang yung nagkokotse na dalawa lang, isa lang, mas magastos po sa kanila. So yun naman yung pinag-aandaan natin pagdating sa land transport natin. Tama po ba na yung provincial buses papayagan sa EDSA ngayong... Yes, I think it will start on tomorrow until Easter Sunday. No, ito rin ay tulong na rin po through MMDA po. Nagpapasalamat tayo kay Chairman Artes kasi usually they take the expressway, yung skyway natin, no, papunta dito sa north, but this time they can take the EDSA at least menos gastos din sa kanila. Nang una, mahirap na hirap yung mga kababayan natin ngayon dahil sa pagtaas ng presyo ng crudo. Kaya kinausap kami weeks ago pa ni Pangulo bago pa siya mag-declare ng state of emergency. Sinabi niya sa amin dalawa ni Sec Banoy na kailangan talaga yung travel time. Kailangan paginhawain natin. Kasi pagka ang travel time umigsi, hindi lang makakabuti sa mga kababayan natin, pero ang laki ng tipid sa konsumo ng crudo, diesel, gasolina, and ang laking tipid sa gastos. So, kaya talagang minamadali namin ang pagbubukas ng mga kalye tulad nito para talagang mapaigsi yung travel time, para bumaba yung konsumo ng crudo, bumaba yung gastos nila. Lahat ng pwede nating magawa para maibsan yung hirap nila ngayon dahil sa taas ng presyo ng diesel at gasolina, gagawin natin. So, tuloy-tuloy kami dito. Ang laki, dati, from Tarlac to Cabanatuan, 1 oras kalahati yan, easily. No, dahil sa traffic, dahil sa mga tricycle sa kalye, mga kuliglig. Ngayon, 20 minutes na lang. Kasi tuloy-tuloy na. Pag exit mo dyan sa Cabanatuan, nandiyan ka na sa sentro. Diba? Highway straight. So, ang laking bagay nito. Lalo na sa Holy Week, sa pag-uwi ng mga kababayan natin for Holy Week, ang laki ng matitipid nila.
ito ay not only to decongest the traffic here mismo, mula sa Tarlac all the way sa Cabanatuan, pero parati natin isipin na while we decongest the traffic po, pati yung mga kalsada, yung mga alternate routes po na mas gagaan po. Ito po pwede din kami, makakatulong din to na malaki sa ating mga kalakal. Yung mga truck pwede po gamitin na napaka-importante po niyan. Eh yan din po ay, kumbaga sabihin natin makakatulong din kahit papaano sa pagtaas ng presyo ng ating mga krudo, langis kasi nga mapapaiksi ang kanilang biyahe. Ayun lang po naman parating pinapaalala sa ating Pangulo na habang naghanap tayo ng solusyon dito sa problema natin sa langis, dapat tuloy-tuloy pa rin ang trabaho ng gobyerno, mas lalo ng DOT at DPWH pagdating sa mga infrastruktura. Dapat wag daw kami huminto at ipakita talaga sa taong bayan na ang gobyerno po ay talaga nagtatrabaho.